So ayan, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon meron naman ako isang share sa inyo na trouble code mga katropa is U0401 U0402 mga katropa. Ayan, ginamitan ko siya ng lunch. Ito yung ano niya. So invalid received data from TCM mga katropa, yung trouble code niya. So ngayon i-delete natin lahat mga katropa yung trouble, tapos i-reprogram natin yung TCM. Pero bago ang lahat mga katropa, yan, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel mga katropa. Lalong lalo na yung mga ating subscriber, YouTubers, tsaka mga viewers natin dyan na laging sumusubaybay sa ating mga content mga katropa. Yan, maraming salamat sa inyo mga katropa. So ngayon isi-share ko nga sa inyo to para magkaroon lang kayo ng idea kung paano natin i-reprogram. First step muna tayo mga katropa, kasi dinelete ko na siya, tapos test drive, bumabalik pa rin. Tapos ngayon i-reprogram muna natin yung TCM mga katropa, kasi ito sasakyan na parking ng 1 week mga katropa na hindi ginamit, tapos nang gagamitin na bigla na lang nagkaroon ng ganyan trouble. So ngayon isi-share ko sa inyo kung paano natin i-reprogram mga katropa, kasi hindi siya ma-delete bago tayo pumunta sa next step. Kaya gagamitan muna natin siya ng first step na reprogram muna. Pag hindi pa rin nakuha mga katropa, tsaka tayo pupunta sa second step. So ayan mga katropa, uulitin ko, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel. So umpisahan na natin mga katropa kung paano natin i-reprogram. Papakita ko sa inyo mga katropa. So pag sa reprogram mga katropa, ito yung ating laptop. Pupunta tayo sa IDS mga katropa. Yan, double click, hintayin natin siya mga katropa. Mag-o-open yung IDS, Integrated Diagnostic Software. Yan yung IDS mga katropa. So hintayin lang natin siya mga katropa. So hindi, wala pa akong tinitingnan na iba. Ito pa lang, delete, test drive, tapos bumabalik pa rin. So once kasi na dinelete mo, hindi na ako sa isang delete mga katropa, at bumalik yung trouble, ibig sabihin may problema talaga. Kahit na sa mga sensor pa yan mga katropa, kahit anong sensor yan mga katropa, once na dinelete nyo at bumalik, ibig sabihin may problema. Delete nyo ulit, bumalik, ibig sabihin may problema. Kung ano yung sensor na tinutukoy nung ating scanner mga katropa, yun yung doon tayo magpo-point. Either nasa sensor, either nasa electrical, or kung anong module yung dinedetect, kung anong module yung nagbibigay ng signal sa sensor mga katropa. Yan. So delete muna natin yung mga ibang ano rito na naka pa sa loob. I-clear muna natin. So ganun lang mga katropa yung, siyempre start session tayo, all others. So pang Mazda to mga katropa, ewan ko lang sa iba, siyempre iba-iba ng ano yan, iba-iba ng sa gamit ng scanner mga katropa. So in progress. So ngayon, yan, nandito tayo, vehicle Ranger Mazda B series stroller, Duratorque turbo diesel common rail injection, 2.2 liters automatic transmission diesel. So yes tayo, yan. Hintayin lang natin mga katropa. So ganyan lang yung simpleng pag-ano. Tapos siyempre lalabas dyan yung kanyang chassis number. Kiklik natin. Yan. So yan, dito tayo, punta tayo rito sa tools, sa module programming. Yan, so module reprogram. Yan, pipili kayo kung alin yung re-reprogram nya mga katropa. TCM, sa TCM tayo. So susundan lang natin kung ano yung sinasabi ng computer mga katropa. Walang kahirap-hirap. Susundan lang natin kung ano yung sasabihin ng computer. So yan, pinoprocess pa. So yan, here 19 days, yes. Locating necessary file, checking for file, yes.
hintayin lang natin mga katropa kung ano yung susunod nating step. Wala namang kahirap-hirap, basta hawak nyo na yung ating scanner. So sabi dyan, switch off to 0, position 0, tapos i-check natin, yan, switch on natin, tapos i-check natin, yan, downloading data, reprogramming, yan. Wait tayo, wait. Yan mga katropa, yung pagre-reprogram. Ganyan lang kasimple yung pagre-reprogram mga katropa. Yan, maghihintay pa rin tayo, nagda-download. So pag mga ganyang not receive, invalid mga katropa, so pag hindi natin nakuha dyan, susunod tayo sa next step. So pwedeng TCM yung problema, nagka-problema sa internal nya. So pwedeng wiring yung problema. So hindi natin alam mga katropa, kaya nga binibigyan natin siya ng first step na reprogram muna, para ma-sure lang natin kung baka nawala lang sa program. So yan, kaya ganyan mga katropa, invalid data received from TCM. Pero na itatakbo naman to ng maayos mga katropa. Medyo may delay power lang kapag ginagamit. Siyempre, sino ba naman customer yung gagamit ng may nakailaw sa kanyang cluster panel? Siyempre, matatakot siya. Baka lalong lumala, kaya kaagad-agad dinadala sa yan, sa workshop mga katropa. Yan. Pwedeng gamitin, kaya lang di natin alam kung ano yung magiging effect after ng ginamit natin na may problema. So mas maganda kaagad natin dinadala sa ating workshop kung saan tayo So yan, malapit na. So nag-on na siya. So turn ignition off. Off ulit natin, tapos check natin. Yan. So the module will now power down. So waiting lang tayo ng konti mga katropa, nag-ano pa siya, pa-process. Pag mga ganyang invalid mga katropa, medyo ayan, check na natin, natapos na. Ayan. The module accept all data sent by the service tools. Next, service. Okay. Check. Turn off. Okay. Switch on. Check. Wait while the service tools obtain data from the module. Okay, wait daw tayo mga katropa. So required program level at complete with the following information. Note, reprogramming level is not required. Vehicle service in North America. Okay, place the complete level in the operation position. Okay, check. So yun, tapos na natin na reprogram mga katropa. So punta tayo rito sa tools, self test natin. All. Yan, checkin natin kung may kung may trouble, at kung may trouble code pa i-delete natin mga katropa bago natin i-start at testingin ulit.
So yan yung mga trouble niya, yung mga ganyan trouble mga katropa, yung walang pass na ganyan, so meron siyang code na ganyan. So tingnan natin, ang dami yan, no. So i-delete natin yan, clear DTC. So, ayan mga katropa, pass na lahat. Okay na yung ano natin. So, ngayon tetestingin na natin mga katropa. So, yun, nakita nyo naman kung paano natin nireprogram, tsaka nag-delete tayo ng mga DTC nya mga katropa. So, ngayon ay tetestingin natin. So, mga katropa, after natin na nireprogram yung ating TCM, so bumalik yung trouble code nya mga katropa. Bumalik yung ilaw niya dun sa cluster mga katropa. So ibig sabihin meron talagang problema. So ngayon mga katropa, i-show ko sa inyo kung ano yung problema pa nating na-detect. Yan. So ayan na yung ilaw mga katropa. Yan. Yan yung logo, yung TCS tsaka yung gear. So ayan yung ating trouble code na bumalik. After natin reprogram, meron pa rin problema mga katropa. So ngayon ito yung trouble niya mga katropa. Yan, napakita ko sa inyo yung trouble mga katropa. ABS U401. Yan. Invalid data received from ECM PCMA. Punta tayo dito sa PCM. Yan. Invalid data received from TCM. Tapos merong isa rito na problema yung TCM. Na nadidetect ng TCM may problemang isa, ito yon. So yan. So output speed sensor circuit. Yan, ibig sabihin may problema yan mga katropa, kaya hindi delete yung light sa ating cluster panel. Yan mga katropa, yung output speed sensor yung problema nyan mga katropa. Yan. So kahit i-delete natin yan, babalik pa rin. Output shaft speed sensor circuit. Yan mga katropa. So yun yung problema niya mga katropa, yung output shaft speed sensor mga katropa. Kaya nagkakaroon ng ilaw yung ating TCS saka yung gear. Yung gear naman pawala-wala, on and off yan mga katropa yung gear. Pero yung TCS, yung traction control, hindi siya nawawala, permanent siya kahit i-drive mo, kahit ano yan mga katropa. So yung problema niya ay output shaft speed sensor mga katropa. So saan ba lagay yung output speed sensor mga katropa? Pagka ganitong BT50, Ford Ranger, yung mga electronic na valve body transmission, so nakalagay yung ating output speed sensor nandun sa lead frame nya, yung kulay itim nya dun sa may valve body mga katropa. Nandun na lahat yung input sensor, output sensor, yung ating tinatawag na inhibitor switch nandun na rin sa loob nun. Yung mga sensor nandun na sa loob ng isang buo ng lead frame mga katropa. Yun yung nandun yung output speed tsaka input speed. So yung gagawin natin mga katropa, siyempre recommendation natin yan. Recommendation natin ng palit ng lead frame. Pero bago tayo pumunta sa palit ng lead frame mga katropa,
i-double check muna natin yung wiring harness galing ng transmission papuntang TCM mga katropa. Yan. Yan muna yung gagawin natin. Pag okay yung wiring harness ng TCM to lead frame, dun sa module niya sa loob, yung electronic niya mga katropa. So, papalitan na natin ng lead frame. Yun yung nandun yung problema niyan mga katropa. Wala nang ibang panggagalingan yan. Either dalawa lang yan mga katropa. Ay, tatlo pala. Yung lead frame, harness, tsaka TCM. Yan, TCM kasi nagbibigay ng signal dun sa ating Tapos magko-connect naman siya sa PCM ngayon mga katropa para i-ano dito sa ating cluster panel mga katropa. So, yun muna yung ating gagawin mga katropa sa ating troubleshooting na to mga katropa. Pero malakas yung ko mga katropa. Malakas yung tansya ko na yung lead frame yung may problema. Yan mga katropa. So, siyempre kahit na malakas yung natin, fighting spirit natin ng lead frame yung problema. So siyempre dun muna tayo sa wiring harness mga katropa. Ganun yung pagda-troubleshoot. Wiring harness, tapos TCM mas mabilis kung meron sana tayong pang test part. Pag okay yung wiring, TCM, meron kang TCM para mas madaling hindi ka magbababa ng oil pan, tsaka magdi-drain ng ATF. So yun mga katropa. So syempre i-delete muna natin mga katropa yung tatlong code na yan. Tingnan natin kung babalik pa ba o hindi na. Pag bumalik pa, no choice na tayo mga katropa. Yan. O yun, hindi nawala yung to. Invalid pa rin. Yan, hindi nawala mga katropa. So ngayon nandito pa rin yung isang code yan. Yung sa gear, yung trouble ng gear mga katropa, yun yung output speed sensor, output shaft speed sensor. So yan, invalid pa rin yung dalawa kasi nga may problema mga katropa. So iti-test drive uli natin na isang round. Nandito kasi ako sa labas mga katropa. Yan, nagte-test drive ako. So ngayon iti-test drive uli natin ng mga isang round, papalabasin uli natin at i-check uli natin mga katropa. So lumabas uli yung gear mga katropa. Yan, habang dinidelete natin, titingnan natin ulit kung alin yung magiging ng ating scanner mga katropa. So yan, processing yung ating scanner sa pag-delete. So na-delete na yung ating, ito lang ayaw ma-delete mga katropa. Self test uli natin. Pero nawala na yung gear dito mga katropa. Yung output shaft speed sensor, kaya lumalabas yung gear. So tingnan uli natin dito. Dalawa na lang, yun na lang dati. Yan, invalid data receive, tsaka invalid data receive from TCM. Ibig sabihin meron data na hindi nagpa-function mga katropa, kaya siya invalid. Either yung TCM, or may problema yung harness, or may problema yung lead frame. So lumabas ulit mga katropa. Ayan, ayan na yung trouble nya. Lumabas ulit yung trouble mga katropa. Ayan. So dito tayo sa P0720. Ayan, output speed sensor circuit. So ayan mga katropa, sigurado na yan. Malakas talaga yung yung lead frame yung problema. Ayan mga katropa. So babalik na ako ng workshop at checkin ko yung wiring.
mga katropa, kung okay ba, tapos saka ako didesisyonan na lead frame yung problema. A few moments later. So ayun mga katropa, na-check ko na yung wiring mula sa likod hanggang dito sa harap, papunta sa transmission, papunta sa TCM. So okay naman yung wiring mga katropa. So ngayon, yun nga yung problema niya, yung output shaft speed sensor mga katropa. So nagdesisyon ako na palitan ko ng lead frame, orderan ng lead frame, kasi nandun naman yung sensor mga katropa. Hindi ma-delete kung sanang nadi-delete mga katropa. At saka yung kung yung problema niya ay high resistance, low resistance, mga ganyan trouble, yun ibig sabihin wiring mga katropa. So pag ganyang issue mga katropa, output shot speed sensor, kaya lumalabas yung traction control, yung TCS niya mga katropa, dahil dun sa may problema yung speed sensor niya. So yung traction control kasi didetect niya yung ikot ng speed mo sa output. So kapag may problema yung output sensor, syempre lalabas yung TCS. Kaya nagkakaroon ng problema mga katropa, hindi ma-delete, kaya lagi nandyan yung TCS kasi may problema yung output speed sensor. So napagdesisyonan ko na palitan ko ng lead frame, yung kulay itim niya sa ball body mga katropa. So yun naman yung sakit ng mga Ford Ranger, BT50, Mazda 2.2, 3.2. So tsaka napansin ko nagkaroon na siya ng shift shock mga katropa, may shift shock na siyang pakonti-konting shift shock. So kaya nag-decide na ako na talagang palitan yun. So ayun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa senior kong ito, sana makatulong. So hihintayin ko na lang yung request na lead frame para palitan natin yung lead frame mga katropa. So baka gawan ko ng content kapag dumating na yung lead frame, kung paano natin papalitan. May mga simple technique din pag nagpalit ng lead frame, hindi tayo basta-basta nagpapalit ng lead frame mga katropa. So yun, maraming salamat sa YouTubers, subscriber, viewers ng aking channel. Yan mga katropa, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga katropa, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. Baka makatulong sa inyo yung mga sinishare kong idea mga katropa. So yun mga katropa, maraming salamat. So lagi nating tatandaan mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.